Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Nang binuon ni Kai Sotto ang Los Angeles Lakers player na si Wenyen Gabriel, minaliit kasi si Kai Sotto kaya nakatikim ng hindi lang isa kundi dalawang butata ang NBA player. Isa, dalawa, huling-huli, great defense by Kai Sotto. Ginamitan ni Wenyen Gabriel si Kai Sotto ng matinding speed and quickness at inatake galing sa labas at nang hindi na niya kinaya dahil nakakasabay si Kai Sotto sa kanya, ay binangga niya ng matindi si Kai Sotto at dito nakakabilib at hindi natinag si Kai Sotto kaya inabangan na lang niya sa taas at butata tuloy. Ganda ng depensa ni Kai Sotto dito. At ito ang pang-NBA na depensa. Ito ang hinahanap ng mga NBA teams at dito pinakita ang lateral defense ni Kai Sotto. Hindi mabagal si Wenyen Gabriel, isa siyang legit NBA player. Kaya gumanda lalo ang reputasyon ni Kai Sotto pagkatapos ng FIBA World Cup dahil sa mga ganitong play. Pero hindi lang yan. Eto pa. Sa isang play ay 2 beses pinakita ni Kai Sotto ang kanyang galing sa shot blocking. Talagang binaon niya si Wenyen Gabriel na para bang si Kai Sotto ang NBA player dito at hindi si Gabriel. Sa pangalawang beses ay talagang inabangan ni Kai Sotto sa taas. Balak kasing i-posterize ni Wenyen Gabriel dahil gusto niyang makabawi pero pinahiya siya ni Kai Sotto at butata na naman sa pangalawang pagkakataon. At siguradong hindi na makakalimutan ni Wenyen Gabriel si Kai Sotto dahil napahiya siya not just once but twice. NBA player pa naman siya and in fact he played for 6 NBA teams sa kanyang napakabatang NBA career. 26 years old pa kasi si Gabriel kaya siguradong makakabalik pa siya sa NBA. Currently ay free agent siya katulad ni Kai Sotto. Kaya it pains me dahil marami ng mga nakatapat si Kai Sotto ng mga NBA level talent pero mas magaling pa siya sa kanila. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng pagkakataon si Kai Sotto na maglalaro sa NBA. In terms of height, skills and overall talent ay walang duda, Kai Sotto is an NBA level talent. Hindi pa siguro pang superstar level, pero he is good enough to be the 12th man of any NBA team. At kasama pa si Wenyen Gabriel sa Orlando Magic 21-man training camp. Samantala ang Serbia the best shooting team so far in FIBA World Cup. Wala si Nikola Jokic, walang problema. Kahit na ang kanilang pinakamahusay na manlalaro, ang Serbia ay maglalaro para sa gold medal sa FIBA Basketball World Cup. Nagtala si Bogdan Bogdanovic ng 23 points at tinalo ng Serbia ang Canada 95-86 sa World Cup semifinals nitong Biyernes. Nagtala rin ng 16 points sina Ogjan Dobric at Nikola Milutinov para sa Serbia, ang pinakamahusay na koponan sa shooting sa buong torneo. May 55% shooting efficiency bago ang laro at pagkatapos ay umaabot ito ng 62% upang tapusin ang pangarap ng Canada na makakuha ng gold. It doesn't matter who's not here. It's all about this group of guys. Whoever is here, whoever is wearing the Serbian jersey, we never give up. We fight until the end. It's in our blood. At yan ang sabi ni Marko Guduric ng Serbia. Ang Serbia ay nasa World Cup final para sa ikalawang pagkakataon sa huling 3 torneo. Natalo nila ang US sa final noong 2014 at makakalaban nila ang Germany na tinalo ang US. Sa linggo ng gabi ang championship game sa Manila.
Nobody believed that we didn't care about anybody. We just had fun with each other. It's a great group of guys, great chemistry. And when you have good chemistry and great players, anything can happen. We believed and we're here. Yan ang sabi ng Serbia forward na si Filip Petrosiv. Credit to Serbia. They played a great game. They played hard. They played physical. They are very well coached and disciplined. Got to give them the credit for that. At yan ang sabi ni RJ Barrett ng Canada. Nagtala si RJ Barrett ng 23 points para sa Canada na nagsusumikap na makapasok sa World Cup final para sa unang beses. Makakalaban nila ang US para sa bronze medal sa linggo kung saan susubukan ng Canada ang kanilang pinakamahalagang medalya sa pandaigdigang competition mula pa noong kanilang panalo ng silver sa 1936 Berlin Olympics. At nagtala naman si Dillon Brooks ng 16 points para sa Canada at nagtapos si Shai Gilgeous-Alexander na may 15 points na mas mababa ito ng 10 points sa kanyang average na puntos sa buong torneo bago ang laro. I'm proud of my guys. It was not perfect. We were okay offensively. When a team shoots 62% from the field and 45% from 3, obviously something was not done well and we didn't prepare well enough for the game. Yan ang sabi ng Canada coach na si Gordy Fernandez. Nagsimula ang Canada sa torneo na may malakas na 95-65 na panalo laban sa Olympic silver medalist na France at may pangalawang pinakamababang tsansa sumunod lamang sa US. Subalit nagkaroon sila ng maraming foul trouble nitong Biyernes na nagpabasag sa kanilang depensa at naging sanhi rin ito kung bakit nahirapang makakuha ng madali ang puntos sa opensa. I think we lost because we didn't defend. I'll leave the officiating for whoever judges the officials. I can only say to them thanks for doing their jobs. Without officials, we couldn't play the game of basketball. Yan ang sabi ni Coach Fernandez. Nakinabang ang Serbia mula sa lahat ng yon. Ang lamang ng Serbia ay 52-39 sa halftime at sa oras na yon, ang Canada na nawala na ng kanilang lamang makatapos ang pangalawang foul ni Shai Gilgeous-Alexander at ang mga fouls na yon ang nagpahirap sa kanila. Tinawagan ang Canada ng 25 fouls kumpara sa 22 ng Serbia at sa katunayan ay mas marami silang na-shoot sa free throws kaysa nanalo 27-20. Serbia led by 15 points late in the half. That was the biggest deficit Canada had faced yet in this tournament. It faced 12 points deficit against Latvia and Spain, rallying to win both times. Canada's only medal hope now is bronze. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.